Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, nakakagulat ito. Matapos magsalita si PBBM at ilaglag si Remulla at Romualdez, ano kaya nangyari dito? Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Kabayan News PH. Yan mga ka-review natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, wag po natin patagalin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, muling nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa ipinagpipilitan ng Kongreso na dapat ay muli tayong bumalik bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ng Pangulo na hindi naman siguro tama kung yung mga dayuhang kano ang mag-iimbestiga sa ating bansa dahil maayos naman ang ating judicial system. Simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Samantala sa kabila ng pahayag ng Pangulo, muli na So yan mga ka-review natin, maliwanag pa sa sikat ng araw mga ka-review natin na naninindigan nga itong si President Bongbong Marcos Jr. mga ka-review natin. Mula ng day 1, di ba sinabi niya na po na hindi niya papapasukin ang ICC dito sa Pilipinas mga ka-review natin. At yan nga po, dahil nga po dito sa mga resolution na ipinapasa sa Kongreso mga ka-review natin, eto, nagsalita na po ang ating Pangulo para manahimik na po kayo dyan mga ka-review natin kasi, di ba? Dumadami na po itong resolution. Resolution po ng para papasukin po itong ICC, no? Resolution po nitong si Congressman Abante mga ka-review natin, at si Lagman meron din po mga ka-review, at itong mga Kabayan Black ay meron din pong resolution na papasukin ang ICC dito sa ating bansa, no? Pero ito na nga, no? Lahat po sila ay napahiya dito sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan sana mapanood po ng mga inayutak na ito. Ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga ka-review natin na talagang hindi nga po natin pwedeng papasukin itong ICC. Hindi po sila pwedeng magmando sa ating kapulisan, sa ating judiciary mga ka-review natin na kung sino ang iimbestigahan. Yan. Nanindigan po ang ating mahal na Pangulo. Namang nagsalita si DOJ Secretary Boying Remulla at sinabi niya na dapat daw ay pag-aralan muli kung dapat pagbigyan nila ang resolusyon ng Kongreso na papasukin sa bansa ang ICC para imbestigahan ang dating Pangulo na si PRRD. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Di ba? So, are we going to be members again of the ICC first for this thing to happen? I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso. Ayon naman sa ilang political analyst, walang matibay na basihan ng ilang kongresista, partikular ang Makabayan Black kung bakit pursi. So yan mga ka-review natin, medyo kakaiba rin itong administrasyon natin, no? Kasi dito kaya DOJ Secretary Boying Remulla ay pag-aaralan mga ka-review natin kung papapasukin ba ang ICC. Diba sabi niya, pag-aaralan kung papapasukin pa ba ang ICC. Pero sinabi na nga po ng ating mahal na Pangulo mga ka-review natin na hindi nga pwedeng papasukin. Hindi pwede silang magmando. Hindi nila pwedeng turuan, no? Ang ating mga kapulisan, ang ating mga nag-iimbestiga, no, dito sa Pilipinas. Pero
dito kay Isoji Boying Remulla parang may chance pa. May chance pa na papasukin itong ICC, di ba mga karibyo natin? Kasi sinabi niya, pag sinabi natin pag-aaralan, syempre may option ka to accept or not, di ba mga karibyo natin? Kasi pag-aaralan mo pa. Unlike sa sinabi po ni PBBM na hindi pwedeng pumasok, di ba? Hindi pwedeng makialam yung mga ibang bansa, no, sa ating mga kapulisan, di ba? Mga karibyo natin, klarong-klaro eh. Pero dito kay Isoji Boying Remulla parang malabo. Malabnaw po ang kanyang statement mga karibyo natin. Nako. Sigido sila na papasukin ang ICC sa bansa, kundi paghiganti lang ang dahilan para tuluyang sirain ang mag-amang Duterte dahil sa personal na issue at political interest. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman na ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto ni Congressman Abante at ni nung Congressman Gutierrez. Ang tingin ko doon, politika. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino ba ang dapat So yan nga po mga karibyo natin, no? Yan nga po yung nakakapagtaka dito sa Kongreso mga karibyo, dito sa pamunuan ni Romualdez mga karibyo natin, 'di ba? Dapat kung gusto nilang papasukin yung ICC mga karibyo natin, una nilang ginawang resolusyon maging membro muna tayo, no? O pilitin nila na maging membro muli tayo. Pilitin nila si President Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Na maging membro muli tayo ng ICC mga karibyo natin bago natin sila papasukin, di ba? Napaka-instant naman nun kung hindi pala tayo membro tapos papapasukin mo dito yung, di ba, ICC mga karibyo natin. Tama po yung sinabi kanina mga karibyo natin na baka nga ay mga nasagasaan ito ni dating Pangulong Duterte, no? Nung kanyang administrasyon, kaya galit ang mga ito, no? Kaya sa mga Duterte, no? Kaya tinitira nila. So talagang mga kabayan black, mga karibyo natin, alam na alam po natin na nasaktan yan, nasaktan at nadurog ang kanilang, di ba? Sila mismo na mga kabayan black, mga karibyo, galit po sila kay dating Pangulong Duterte. Alam na po natin yan kasi, di ba? Kung hindi man sila membro, protector or 'di ba sa makakaliwa, di ba yung administrasyon ni Pangulong Duterte noon talagang diba, tinira talaga itong mga makakaliwa, mga karibyo natin. O dito naman kay Abante mga karibyo natin at kay Lagman kung Gutierrez mga karibyo, di natin alam kung ano ang nasagasaan din ba sila? Ano ba, negosyo nila nasagasaan ni dating Pangulong Duterte or ano, di ba? Kayo nga po mga karibyo natin, ano po ba sa palagay ninyo yung hinanakit ng mga ito kaya sa mga Duterte? No, nasagasaan ba negosyo, something na ano, no? Kasi, di ba? Medyo gigil sila ngayon sa mga Duterte mga karibyo natin at nating pakinggan at sundin ang pamunuan ba ng Kongreso at DOJ o ang pahayag ng mismong Pangulo ng Bansa na si PBBM. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Politika ang nakikitang dahilan ng isang eksperto sa muling pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pagpasok sa bansa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, hindi naman kailangan na gumawa pa ng resolusyon ang Kamara para kausapin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dahil kahit ang ICC ay kayang gawin ito. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman na ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto
ni Congressman Abante at ni nung Congressman Gutierrez, ang tingin ko doon politika. Kasi pag binasa mo yung resolution, wala lang eh. Samantala, hindi imposible na tutuhanin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo nito sa 2025 at 2028 midterm at national elections. Una nang sinabi ng dating Pangulo na kung patatalsikin ang kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay mapipilitan siyang muling tumakbo bilang senador o pangalawang Pangulo. Mahirap isipin. Pero kung ang konteksto ng pinanggagalingan, yun nangyayari ngayon, posible. Kasi depende eh. Nasa kanila yung laro sa kabilang side. I-impeach mo anak ko o rerespetuhin nyo. Yun lang yun eh. At alam naman natin si President Duterte, pag naghayag, tinutotoo. Kaya yung iba, sa tingin ko, will be going back to their drawing boards and determining. Sa aming pahayag survey, si President Duterte parating nagna-number 1. Again, tinitingnan ng mahalaki ng taong bayan yung 80% approval rating niya nung nag-retire. Ayon kay Tikia, magkakaroon ng bagong politika kapag natuloy sa muling pagtakbo ang dating Pangulo dahil marami sa kanyang mga dating kaalyado ay lumipat na ng partido. Pero para kay Tikia, maaga pa ang pagpasok ng politika, anya, resolbahin muna ng pamahalaan ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Simple lang naman yung isyong yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Hindi tama para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manghimasok ang isang dayuhang grupo sa mga investigasyon patungkol sa mga isyu sa loob ng bansa. Partikular na dito ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Pangulong Marcos, may sariling judicial system ang bansa na maaaring humawak ng kaso. Ito ang pahayag ni PBBM sa inihaing resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa dating Pangulo. Paliwanag pa ni PBBM na nanatiling kwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC para magsagawa ng investigasyon dito sa bansa dahil na rin sa pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute, ilang taon na ang nakalilipas. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Sa kabila naman ito, pinag-aaralan pa rin naman anya ng pamahalaan kung kailangang magbalik bilang miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Di ba? So are we going to be members again of the ICC first for this thing to happen? I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso, I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Ang masasabi ko lang po, opinion lang po ito mga karibin natin ha. Malabnaw. Yan. Malabnaw pa mga karibin natin. Malabnaw po yung kanilang mga statement, no? Pagdating kay PBBM mga karibin natin talagang di pwedeng pumasok, di pwedeng makialam mga karibin natin. Pagdating naman dito sa DOJ mga karibin natin, no? Pag-aaralan nila muna. Ano po bang ibig sabihin nito mga karibin natin? May chance ba? Well, anyway, di ba? Tayo rin naman lahat ang mapapahiya mga karibin natin kung papapasukin natin ang ICC dito, di ba? Kung meron namang sariling di ba, judicial system mga ating bansa at gumagana naman ito mga karibin natin at papasukin natin dito ang ICC,
comment po ito ng isang ka-review natin, no? Sabi niya, tayong lahat, mapapahiya po tayo. Ha? Lalo na po yung mga abogado natin dito, no? Mga huwis, mga judge, mga ka-review natin, mapapahiya po, no? Kapag pinapasok nila dito ang ICC. Oh, yan po ang sinasabi. Malabnaw nga po mga ka-review ang kanilang mga statement Bakit ba hindi sila manindigan, mga ka-review natin? Kung papapasukin, papasukin. Kung ayaw, di ba? Wag papasukin. Medyo pag-aaralan daw mga ka-review natin. Alam naman po natin mga ka-review na si PBBM may nakikinig, ha? Di ba? Sa mga bulong sa kanya, mga ka-review natin. So, antay-antayin na lang po natin kung ano po ba talaga, no? Ang magiging desisyon ng ating mahal na Pangulo. Yun kanina, desisyon na po yun, mga ka-review, na hindi ba papasukin. Pero syempre, may chances pa rin kasi mayroong mga membro ng kabinete, mga ka-review natin, na gustong papasukin ng ICC. O yan. Ano po ang inyong reaksyon, no, mga ka-review natin dito sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito. Right? Alright mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Kabayan News PH. Maraming salamat.